Pwede ba nato itaas sa tumakamot kay Lord? Padayon kami Ginoo nga nagsubmitar sa imong gahom nga magapamuhat sa among taliwala karon. Padayon namong gi-acknowledge, gi-honor ang balaan nga espiritu. Kung wala ang imong tabang Lord, dili namo masabtan ang imong mga pulong. Aniya kami, gikinahanglan namo ang imong dihog. Aron namo mahunahunab kasing-kasing mabuksan pinaagi sa imong gamhanan nga pulong nga among gikinahanglan sa among pagkinabuhi. Salamat Lord sa presensya sa imong mga katawhan nga nianhi ni abot ani nga dapit Lord. Walay lain nga pina katumong kundili ibayaw, itaas, simbahon, ilhon ang imong pagkadiyos nga gamhanan. We honor you, we honor you, we honor you Lord. We worship you because of who you are. We give you praise in the name of Jesus. Everybody say amen. Amen. Come on, pagpakan na to si Lord. Pwede na magalingkod. Pwede ba nimo i-greet pag-usab imong katapad ing nanalipay ko nga niya ka? Amen. Once again, gusto na ako i-welcome ang mga first-timer na natin mga pipila ka mga kauban nato sa unang higayon nga nakikuyog sa atong mga pagsimba. Pwede ba nato silang pakpakan? Daigo nato ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi. O pwede ba nato sila patindogon otro? Kauban sa nag-invite, mga first-timer please. Gusto na ako ma-recognize mo. Come on, padayon pagtindog. Come on. Primary leaders, let's rejoice. Everyone, GCM family, come on. Clap your hands. Padayon pagtindog. We want to recognize you. We want to say thank you, God, sa inyong mga kinabuhi. God bless you. Salamat. Natay kauban na first-timer, Pastor Montalban. Pastor, good morning. Welcome. Yeah, praise God. Salamat kaayo, salamat. And you know what? Mao ni rason nga nung dunay selebrasyon. Kaya nasabtan ako bilang pastor, nga kung dunay madugang balik sa gingharian sa Ginoo, nga magbalik sa pagpangalagad sa Ginoo, mag-decide pagayod, nga magpalalom sa Ginoo. Wala ko nagingon nga wala na mo nangalagad sa Ginoo before, but what I mean is that mahimo kang kabahin sa journey nato diha sa pagpangabig og kalag og paghimog mga disipulo, mag-decide ka, mamalandong ka, then I believe do natay dakong rason nga mag-celebrate. Kaya gitawag nato ang atong panagtigom, it's a Sunday celebration. Ingay mong katapad, let's celebrate. Yan. Kinsa man ang atong gi-celebrate ang goodness ni Lord. Kaya ganina atong mga awit atong gibalik-balik kay gusto nato nga masabtan pag-ayo og mag-reflect ang atong kinabuhi nga truly mao ni ang gusto namo nga mahitabo. No? In as much na naga-pray me every Sunday, Lord, gusto namo nga among worship service mahimo siya nga kanang business unusual. Mao namong prayer. No, business unusual, dili business as usual. No? Kaya I don't know unsaon na akong buhaton nga one day mag-preach ko. Ang akong preaching conclusion na lang. Murag business unusual, di ba? O niya, pagsugod, pagsimba, mao pa pagsugod, moingon ang mag-pray day, let us all have the closing prayer. Oh, grabe, mao pa pagsugod, mag-closing prayer na. Mga business unusual ang atong ginabuhat. Meaning, we want really to give our best to the Lord. But of course, ang tanan nakahanay sa mga plano. Amen? Amen ba taniana? I want us to understand that God is a God of surprise. Kaya ang nimong katapad, surprise. Kinsay ganahan og surprise? Nindot nga surprise. Dili tong maot nga surprise. Dili tong bad news but good news. No? And all throughout sa tong ginabuhat by faith, we lay it all before the Lord in prayer and we honor God in His Word. Word niya ang tanan. Kaya makita ninyo ang praise and worship, doon na sila'y word. Sa prayer, doon ay word. Ang testimony, grabe ang word. Even now, this is another word. No, nga atong ginasaluhan. Because walay ayo ang selebrasyon kung walay pagkaon. Tama ba? Pero ang pagkaon nga atong gipasabot, ingon ng Bible, men or person, men and woman, shall not live by bread alone, the physical bread, but they can also be satisfied by the Word of God. So meaning the Word of God is like a bread as well, bread or food of our soul and our spirit.
That's why samtang kita maantigo na kayo nagatiman sa atong lawas everyday, ginapakaon nato dili lang 3 ka bisis, but 5 ka bisis kung mahimo. Nganong 5 man pastor, dunay pamahaw, dunay merienda pagka alas 10, taud-taud maniudto na sad. Pagka alas 3, murag di pwede nga walay merienda. Manihapon niya pagkagabi before magtulog, napay usahay mag midnight snack. Grabe. Nganong sige mang kagkaon, aron kusgan ko, aron himsog akong lawas, which is good. Pangutana, what about your spiritual? Ayan. 3 times wasad na ito gipakaon? That's our prayer. Na ang requirements sa Bible, basic requirements sa Bible actually is meditate the Word day and night. Say the word. Meditate the Word day and night. So, pamalandong na ba ko'y day and night meditation sa Word? So, kung wala pa, this is your moment to recover. Amen. I challenge and encourage everyone, mag-recover ta. Because sometimes we thought na ang pagpangalagad sa Ginoo, once a week na ka sa church, okay na. Every time lang na ay mga seminar, na ay mga panagtigom sa Christian nga panagtigom, okay na. But you know what? The description nga gusto ni Lord atong masabtan is to have the daily Word of God. Daily Word of God. O for us, mga igsoon, mao ni ang gusto namo nga mabalik sa atong journey, sa atong family sa GCM. Let's go back to that basic, very important nga meditation sa Word ni Lord. Why? Because this morning, gusto na ko i-connect ang atong journey about this, serving the Lord with all our heart. Is that a great title? Serving the Lord with all our hearts. Og doon ako'y open, close parenthesis sa ubos, ingon din ha, our God is a God of reward. Kinsay nagatuon niya na? No, the moment di ay mag-decide ka nga mag-serve kay Lord with all your heart, right there and then, kakambal na niya dayon ang reward. Of course, dili nato motivation ang reward kay Lord na, pero musugot kag sa dili, He is a God of reward. Where in fact, ang truth is, bisan sa mga panahon nga wala pa ka nagseryoso kay Lord, orong solong pa ang imong pag-serve, ang imong pagsimba, pagpangalagad, usahay init, usahay bugnaw sad, still, God is pouring out His blessing upon you. Blessing upon us. Meaning, si Lord, wala siya nag-operate according sa atong binuhatan. Wala. He is operating according sa iyang nature. And the moment mag-respond ta according sa nature ni Lord, the more ni mo ma-appreciate ang mga butang na iyang gihatag sa imo. The more na open ang imong eyes, kini di ay gikan man ni sa Ginoo, kini kay Lord man ni sa gikan, si Lord man ang source ni ini. So the more nga na-open imong eyes, why? Nagbigin na ka nga mag-serve kay Lord. Before nga dili pa ka seryoso, na mga time nga mag-doubt ka kay Lord. Tinuod bagid nga na Dios, tinuod bagid nga maayo ang Dios. Why? You are not yet serious sa imong walk with the Lord. But the day nga nag-decide ka, Lord, I will be faithful to you. Maghimo kog commitment mag-serve sa imo, Lord. Then God, open your eyes. Og nakita nimo na. Kaniadto ang mga maot nga butang, you begin to appreciate. Kaniadto murag lubog siya, karon nagkaroon siya eyes to see the things nga kaya nimo i-declare ang mga positive o mga wonderful nga mga words. Diha sa sulod sa balay. Mao nang mga evident of change sa tao nga nag-decide nga mag-serve kay Lord. Pagkanindot, igsoon, I tell you. Of course, di ginatog pray, dili siya absent sa trouble, dili siya absent sa mga trials. Naa siya, pero lahi ang imong eyes to see the moment doon ay mga trials nga maabot. Wala ka dili ka mag-overreact sa mga trials, but instead, imong ibaling imong heart nga, I have faith with God, I will wait upon the Lord. Problema lang ni, dako ang akong Dios, one day, kining problem ma-resolve because I trust my God. If you are that person, say amen. Mao ni igsoon ang atong gidevelop. So, kano sa siya nag-start? When you decide. It's a decision. Serving the Lord with all your heart. Unay, usa ka character sa Bible. Actually, kini nga character sa Bible, usa lang siya, pero iyang gidala ang kinatibuk-an nga panon sa katawhan. And his name is Joshua.
Joshua chapter 24. Gusto ko mag-jump diretso. Nga nung mag-jump man, kaya di man nato mabasa ang the whole story, but mag-jump ko sa verse 14. Joshua 24, verse 14 to 25. Ato nang basahon. Kay naa dinhi ang basis nga nung mag-decide ta nga mag-serve kay Lord with all our heart. Listen to the verse, o sige sundan ninyo santang atong pagabasahon. Verse 14, now therefore, fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth. Sige, join me please. And put away the gods which your fathers served on the other side of the river, and in Egypt serve the Lord. Verse 15. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Verse 16, so the people answered and said, unsay lang ito bag, ready go, far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods. Can you shout amen to that? Amen. Because that is already your commitment this morning. Layo ra nga mag-serve other gods. Ang God of Abraham, Isaac, and Jacob ra nga itong i-serve. Verse number 17. Ready go. For the Lord our God is He who brought us and our fathers up out of the land of Egypt, from the house of bondage, who did those great signs in our sight, and preserve us in all the way that we went on among all the people through whom we passed. Verse 18, go. And the Lord drove out from before us all the people, including the Amorites, who dwelt in the land. We also will serve the Lord, for He is our God. Say amen to that. Verse 19, ready go. But Joshua said to the people, you cannot serve the Lord, for He is holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins. Verse 20, ready go. If you forsake the Lord and serve foreign gods, then He will turn and do you harm and consume you after He has done you good. Verse 21. Ready? 1 to go. And the people said to Joshua, no, but we will serve the Lord. Can we read it again? Ready? Go. No, but can you read it with the strength, with power? Ready? Go. No, but that is already a commitment. No, not just a Bible reading here, but there is a witness karon sa imong heart ngayong ka, we will serve the Lord. Verse 22, ready, go. So Joshua said to the people, you are witnesses against yourselves that you have chosen the Lord for yourselves to serve Him. And they said, we are witnesses. 23, go. Now therefore, he said, put away the foreign gods which are among you, and incline your heart to the Lord your God of Israel. 24, go. And the people said to Joshua, the Lord our God we will serve, and His voice we will obey. And the last verse, so Joshua made a covenant with the people that day, and made for them a statute and an ordinance in Shechem. May the Lord God bless us upon the reading of His word. Are we blessed this morning? This is a wonderful reflection, igsoon. Actually, when I read this story, nako, Lord, murag story karon. Ang kinabuhi sa tao nga napuno sa kagubot, kaguliyang, kasamok, sala, bondage. Here comes the message of God nga mag-get o magkuha sa ilaan nga sitwasyon. Pero that person, ikaw nga person, ako nga person, I have to decide.
2 weeks ago, nag-celebrate tag Holy Week. Fresh pa na sa ato. Og mao ang clear manifestation. Dili nato kaya luwason atong kagalingon, naningkamot ta, naglisod ta, gamay lang angat, mubagsak na sadda. So, kapoy ang kinabuhi. Now, the Lord gave us the solution. And who is the solution? Jesus Christ. Unsa yung gibuhat? Namatay siya para mahawas ka. Pero, again, you have to decide. You have to choose. Kaya si Joshua very clear. Choose you this day. Mamili mo. Kay pwede nga nakaila kita nga naay Diyos, pero magpabilin ka sa imong gisimba. Unsa man ang imong gisimba? Ang imong sitwasyon. Ang imong kahimtang. Pero si Lord, consistent siya nga gusto kaniya, hawason din apan, baliko na ko, you have to decide. Okay? That's the only part nga atong nga gihatag ni Lord sa ato. Unsa atong part? Decide. Mag-decide ka. As far as Joshua is concerned, wala niya gipugos ang mga tao. Kaya kung imong balikan ang Joshua chapter 24 verse 1 before maabot ang verse 14, gisaysay ni Joshua, gi-remind ni Joshua sa katawhan unsa di ang gibuhat sa Ginoo sa ila. Unsa di ilang kinabuhi samtang naa sila sa Egypt, land of slavery, bondage of sin, bondage of trabaho. Dili sila mo asinso dito. And here comes the deliverer. Ang iyang pangalan si Moses, gigamit sa Ginoo. Gihawa sila gikan didto. Nagka-problema sa along the way silang journey. Kay gigukod sila sa Egyptian, pero pag-abot nila dito sa baybayon, dagat naman. So unsa ilang giingon, Moses, unsa atong buhaton na ng kaaway? Si Moses nagtuaw sa langit, ingon siya, God, what will I do? Unsa akong buhaton? Ingon ang Lord kay Moses, unsa nang naa sa imong kamot? Is just ibaston, ingon siya, ihapak sa dagat, I will make a way. God shows them series of miracle after miracle. Gisaysay ka na ni Joshua kanila. But nevertheless, ang ending, ingon si Joshua, choose you this day whom you will serve. And praise God, in a story, the people, nag-chorus sila, walay usang nga nag-opposite, nag-opposition. Ingon siya, far be it nga mag-serve me sa other gods. We will serve your God. We will serve the true God. Ug mao ka na ang ilang gi-declare niya ng panahona. So therefore, si Joshua nagingon, when you serve the Lord with all your heart. Kung sa Bisaya pa, puslan man nga nagdesisyon na ka nga mga lagad sa Ginoo, ing na imong katapad, itudo mo na. Mao na atong gipasabot. Puslan man nga nakadungog nakasaminsahe sa Ginoo nga siya raman di ang makaluwas, makahawas sa imong kahintang, itudo mo na regardless unsa ang mahitabo. Kay mauni ang kasagaran nga temptation sa mga katawhan, biktima ta na before, nga kung moabot ang problema, musugod na og duda sa gihimo sa Dios. That's why commitment is very important nga atong pagahisgutan. Ang verse 15, mao ni siya ang naglansang kumbaga, nag-lay down sa tanan. Balikan nato ang verse 15. Kay na din ang gihatag ni Joshua na pagpili sa katawhan og ang pagpili nagsugod sa leader. Regardless, wala pa sila nag-decide, pero si Joshua decided na. Yung sa iyang gingon sa last part, but as for me and my household, we will serve the Lord. Ang leader ang unang nahimo og commitment, og iyang gihulat ang response sa mga tao. But praise God, pag-abot sa verse 16, atong balikan ng verse 16, ingon din he, so the people answered and said, ikaw ba na nga people? Ikaw ba na nga person? Can you say amen to that? So, unsa imong ingon? Basaha, ready, go! Murag dili pa kumbinsido mo ba, no? O dili ba mabasa? So, unsa imong response karon? Ready? Want to shout it? Amen. So, I pray nga mahimo ni siyang rema nimo karon.
sa imong kasing-kasing. Bisan ikaw first time ka nga abutin kung sa pag-imong background giagian, but the moment you read this, in the name of Jesus, pagasiliuhan ni Lord sa iyang dugo ang imong word this morning. One way to have the word is another way to receive the word. That's why very important ang response. Very important nga iyang gisultihan ang mga taon. Unsa man yung itubag? Unsa man yung gusto nga mahitabo? And the people declare, far be it. Layo ra na Joshua. Di na mo na buhaton nga dili mi mag-serve sa God. Meaning, gipakita na niyang tanan sa amo, sumala sa imong girelate karon sa amo. Even kami mismo, saksi mi na, naka-experience siya mi. So far be it, nga dili mi mag-serve kay Lord. Og among i-forsake, kini powerful kay ni siya nga next, forsake the Lord and to serve other God. Far be it that we should forsake the Lord and serve other gods. Makita niyo diha ang duha lang ka description. Meaning to say, kung wala ka nag-serve kay Lord, the next is, you are serving other gods. One day, di nakaganahan mag-pray, di nakaganahan magsimba. Nagsimba na kaglain. Wala lang kakasayod. Because the moment imong ilikay o imong ipalayo, imong pananaw sa Ginoo, di na kamo tanaw kay Lord, na nakailaing gitanaw. This is the implication of this. Kaya very important when you say, Lord, I will serve you, itudo mo na. Or else, for sometimes, mulingi ka to serve others. O gato nang gini-describe karon sa atong panahon. Kaya kining last days, very radical dapat ang mga decisions nato. O dinhi madaghang Christian, dili nila madawat. Daghan mga magtotoo, dili nila madawat. Ingnon pa nila, grabe, kasabot man ang Ginoo, oy. Kasabot man ang Ginoo nga bisag wa ko sa simbahan. Siya man gyud ang nasa kong kasing-kasing. Bisag wa ko'y simba-simba, suod ko kay Lord. Pag sure, oy. Pag sure gyud. Guni-guni ra na nimo. Ituloy-tuloy mo yan, nga di ka na magsimba. Pero feeling mo yung suod ka kay Lord, usa ka lang kapag sulay, magsugod na kagduda kay Lord. In the book of Revelation, na-remember lang ako nga verse, the Lord hates lukewarm. He even said, I spit you out when you are serving the kind of attitude as lukewarm. Ano sabi ng lukewarm? Sala sa init, sala sa lamig. Murag init, murag bugnaw. Si Lord, dili siya gusto. Kung init ka, init yun ka. Kung bugnaw, hala, pagpabugnaw na lang. Kay napakay puruhan, nga ibalik sa init, kung nagpabugnaw-bugnaw na ka. Pero kung, pasagdi ko kay, usay, active masad ko, usay, dili masad, pasagdi lang ko, delikado na. Grabe ang justification ni Ana. Ingnon ba, ay, pag-judge sa ako, wala ta kag-judge. I am just reminding you to the Word of God. Are we learning this morning? Therefore, the question this morning, and I have answered 3, how to serve the Lord with all our heart. Siguro that's the best question this morning. How to serve the Lord with all your heart. Tulo lang, very basic. Number 1, we can serve the Lord if we know God. Makaalagad ka lang sa Ginoo kung nakaila ka niya. Because anything, anyone nga wala ka nakaila, dili ka makailagad. Kaya the first nga move or action nga imong buhaton is to know God. Ilhon nimo siya kinsa bagining Dios. And the best way to know God the Father is to know and to have a relationship with Jesus Christ. Because Jesus is the representation of God the Father. He Himself came, not just anymore as God full, but as human being, pero He is carrying the mandate of God the Father. Kaya kung gusto nimo nga mailhan ang Amahan, ang Dios, makigrelasyon ka sa iyang bugtong anak na si Jesus. Dili lisod igsoon. Kaya ang pinakalisod
Kung ka, ay, mga lagad ko sa Diyos. Gipadala si Jesus, pero di ka mo tuon ni Jesus, di ka makigrelasyon, paano di mo siya mailhan? Delikado, basig one day, lahi nga God ang imong giserve. Kay pag sidlak sa moon, uy, basig mauning God, kining moon. O moon, I worship you. Moon naman imong gi-worship. Sun, o kanang adlaw, o ang star. Kasi unknown God siya. But God Himself, iyang gipaila-ila kinsa siya in the person of Jesus Christ. Kaya if you have Jesus, you can know God because He is the one. That's why nagsugod ang tanan sa pakigrelasyon kay Jesus. Last week, ang even this week, wala pa ko nahuman pagbasa sa Book of John. Wala ko na ako gipaspasan, pagbasa, gipaspasan ako, mahulot na yun ang the whole chapter of Book of John. But himay-himay na ako siyang ginabasa because the Book of John, actually the four gospel, no? Matthew, Mark, Luke, and John, mo nang the gospel. Kaya pag-abot ako sa Book of John, gi-introduce pag-usab sa amahan sa ako, kinsa ni si Jesus Christ. And the more ko nga nagabasa mahitungod sa kinabuhi ni Hesus Kristo, the more na ko nailhan, ing ani di ay ang akong amahan sa ako. Kaya ingon ni Jesus, ingon siya, ang akong gipakita ninyo, mao kini ang akong nadungog sa akong amahan. Wala ko'y gipakita o gisulti kaninyo, nga wala gisulti kanako sa akong amahan. Nagpasabot, ang tanan nga akong gibuhat, mao ni ang gibuhat sa amahan sa inyo. So that everyone who believes in me, Jesus Christ, you believe to the one who sent me, and that is the Father. And that is to know God. Kaya gipasayon sa ato igsoon, ang pag-ila-ila sa Dios mao ang pakigrelasyon kay Hesus Kristo. Kasi niyon ka, Lord, I want to serve you with all my heart. How? When you know Jesus Christ. And we know how Jesus Christ served. Where in fact, ang iyang gingon, I came not to be served, but to serve. Kaya atong gibuhat nag-serve ta. Kinsa atong gi-serve? Ang Ginoo, paano ta nag-serve? Serving others. And this is the mandate that God has given me, given us, all of us this morning, to serve God with all our heart. God Himself will reveal to you kung kinsa siya sa ato. Siya mismo magpadayag, pagkanindot na igsoon. O paano siya mahitabo? When you open your heart again. Buksan nimo imong kasing-kasing. That's number 1. Number 2, how to serve God with all our heart. We need to choose God. We need to choose God. Magpili sa Kaniya, usa ka makaserve with all your heart. Mag-decide sa ka, like the people of Israel. Far be it, Joshua, that we will serve the other gods. So therefore, nag-decide sila karon. Gi-choose nila nga mag-serve kay God. So it's a decision nga ilang gibuhat, meaning there is a personal commitment and it is a personal decision nga ilang gihimo. Ang usahay ang Pilipino, kita, sigurista, unya na lang ko mag-decide kung makasiguro na gyud ko, nga maubag gyud na. No, you can, dili nimo mailhan kung wala ka nag-decide sa pagsugod. So, inay mong katapad, choose God. Mupili gyud ka, mag-decide ka. That's why gina-encourage na ako ang tanan, na sa atong journey, first mag-decide ka and then journey your life. As you journey your life in the Lord, diha nimo siya mailhan kinsa siya sa imo. Diha nimo masinati ang mga miracle, signs and wonders along the way sa imong life when you choose God. And therefore, this is an encouragement para sa atong tanan. Ingon ang verse 19, balikan natong 19, no? Nindot kayo siya nga verse because nag-declare sila, ingon siya, but Joshua said to the people, you cannot serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins. Kung sa mabaw pa nga pagpapanabot, gihadlok sila ni Joshua. Giwarningan sila. Pero unsang bot ipasabot ni Joshua, ayaw mo pag-alang-alang. Ayaw mo pagpangumidya. Dili siya dapat nga, o sige mag-serve ko Lord, pero Lord ha, grabe ang kondisyon. Ingon siya, kung kana ang imong kahintang, you cannot serve God.
Para na ako, no, grabe ni siya nga defining moment sa life. That's why, gusto sa ako i-share sa inyong tanan. Regardless unsa nakakadugay nga nag-serve kay Lord, we have to renew and be reminded and decide for ourselves, we need to choose God. O sa pagpili nato sa Ginoo tanawa, holy God siya. Jealous God siya. Holy and jealous. Two different character yan. Holy, balaan, pero siluso. Unsala yang gisilusan pag naanakailaing ginasimba. Naanakailaing ginaalagaran. Paano? Tagaan ta mo, very simple lang instruction, reminder. Samtang nag-decide ka, Lord, mag-serve ko sa imo, mag-worship ko sa imo, pero one day, wala ka na nag-serve, wala na ka nag-worship, lahi na imong gibuhat. He is a jealous God. But praise God for His grace. Still, He is calling us. Amen? Can I hear an amen to that? Amen. Number 3, how to serve the Lord with all our hearts. We need to make a covenant with God. Covenant is very important. No? Promises is very important. I declare this morning, wala usa sa ato mahadlok makig-covenant kay Lord dapat. Kasi ani man ni, ay di lang ko mag-promise kay basi na nako buha, dili na ako mahimo. The more nga dili nimo mahimo kung dili ka mag-promise, because actually dili man ikaw ang mag-fulfill sa promise. It is God Himself through the Holy Spirit siyang mag-fulfill ang ilang gipangita ang imong willingness. Sa mga relasyon usahay, no? Walay saad-saad na. Di lang ko mo saad kay basig mapakyas. Well, kung wala nimo gitugyan ang tanan, maglisod ka magsaad. Mo na bitaw ang pinakagipangita karon sa mga babae kanang naagi promise. Kay bahalag dili pa ma-fulfill karon, at least na sila looking forward that one day ma-fulfill. Amen? Na-remember ninyo ang akong story? Nag-promise ko kay Pastora Eunice. Hina ko, magpakasal ko nimo. Tanan nga imong pangandoy akong ihatag. Siga yang mata. Ingon ko saya, pero dili pa karon. So kauban ako siya nagapray. Every day nagapray siya, Lord, kato nga promise Ginoo ma-fulfill to one day. Hinay-hinay nga gibuksan ni Lord karon. Hinay-hinay nga na-fulfill. Kay walay i-fulfill kung walay gi-promise. Mga babae, mo ni sekreto, ayaw gid mo sugot ang mga lalaki nga way gisaad ninyo. Wa ginay klaro. Ang lalaki nga di mo saad, kulba ray naa niya, hadlok. Di ko mo saad kay bisig di matuman, hadlok ra kanunay. Hangtod pag minyo, wa gina sa plano, nabray ko gisaad mo, wa biya. Playing safe kayo. Same is true with your serving with the Lord. Make a promise, make a covenant. Tanawan yung verse 25. Si Joshua mismo, after hearing all those declarations, verse 25, so Joshua made a covenant. Say the word covenant. He represent himself to the people of Israel after nagkaroon sila conversation to serve the Lord. Joshua made a covenant with the people that day and made for them a statute and ordinance in that place, Shechem. Disciples, when we understand this in our journey of discipleship, bisan usay alanganin mi nga inyong pastor. 144 leaders. Bisag alanganin usay inyong mga leader above you, the primary leaders. But because you made a promise to the Lord, nga mag-serve ka kay Lord, nami para muana sa inyo, og mag-correct, mag-lead, mag-guide because of your promise. Muna, wala mi masingil sa inyo kung wala mo'y gisaad. But kami, saksi pud mi sa inyong pag-anhi sa altar. Nagsaad mo nga mag-serve kay Lord. For those of you nga nagwentro sa EGR, Encounter God Retreat, gabing hinilakay dito sa atong Encounter God Retreat, nagsaad mo, pero one day, wa na mo nakita, pangitaon, gyud ta mo, hangtod buhi pa mo. Og makit-an ta mo, singlon ta ka sa imong gisaad, ayaw mo kasuko. Nga naman na kay saad.
Dili aron hukman ka, dili aron silutan ka, dili kundi pabalikon ka sa nindot nga saad nimo kay Lord. That is our commitment sa discipleship. Are you willing? Kaya ayaw minyo i-accuse. Si pastor, instricto, si pastor, grabe, mangisog man si pastor, akong leader, grabe man ni, di man kulingan, naa kay commitment kay Lord. Can I hear an amen? Unsa kay may tabo kung magpasagad na lang niya sa inyo. Pag sige na mong absent pag Domingo, di ta mo tag doon. Nga naman sa may labot na ko niya nag-absent na. Well, I cell group cell. Ngawa mo ko'y labot, ana. Meaning, you are already now an illegitimate. Pag illegitimate na gani, meaning, wala na ko'y pake. Kaya pag ina-connect ka, meaning, uy, naipake. Kaya ang tawag sa amo, paki-alamiro. Okay na mo, ana? Okay ra, accuse me ninyo. Si pastor, paki-alamiro yun. Ganahan ko, ana. Kaya nga ba, mo text baya sa amo, pastor, paki-alami ang kinabuhin ako. Uy, ganahan ko, ana nga text. This is discipleship because of the covenant. Kaya when Joshua lead the people, kung ito nang basahon ang next nga mga chapters, grabe. Pag mo masuko si Joshua sa mga tao, makasuko ko siya na i-covenant nila eh. Iyaging ibalik ang mga tao, oy, nag-promise mo kay Lord na mag-serve ta together. Nganong karon nagsimba naman mo glain nga mga Dios, ali mo, balik mo dire, or else bunalan mo sa Ginoo. Ingana si Joshua nag-lead sa ila, even Moses. Naamang ginagpagahi. Naagyo din na ginmutuman. Gipamatay sa Ginoo. Kaya katong mga gahig ulo, nagbagolbol, nagreklamo, wa gyud nakasulod sa promised land. Hangtod tan-aw na lang sila. And then nangamatay na sila sa wilderness. Ingnay mong katapat, ayaw sa kamatay. Kay mag-enjoy pa ta sa promised land. Ingna siya, mag-enjoy ta sa promised land. Hallelujah! Kinsay gusto mag-enjoy sa promised land? Igsoon word ni Lord atong gisgutan. Now let's proceed. What are the rewards in serving God? Kini murag buhi ang dugo nyo ani ba? Naman day rewards di ay. Basta when you serve the God with all your hearts. Serving the Lord with all your heart. What are the promises? Job 36 verse 11. Nindot kay ni siya nga verse. Hallelujah. Atong dunganan pagbasa, Job 36:11. Ready? 1, 2, read. If they obey and serve Him, amen? Dili lagi mo excited. Amen. Tanaman ay word na specify. If they obey and serve. So serving in obedience or obeying and serving. So unsay mahitabo, they shall spend their days. Spend their days. What? In and years of pleasure. Igsoon na adre ang tinuod nga sekreto. Basta kay nasabta nato ang ways ni Lord, si Lord na igiandam nga reward. And when God rewards, is not a temporary lang. Is not nga mahadlok ka. Hala, grabe panalangin ka ron. Mahadlok na hinoon ka. No. Hingon ang ganyan gibasa ni Sansay ang testimony. Muabot ang panalangin. Wa panahurot ang panalangin tong niagi. Niabot na ang bag-o. Word na ni Lord igsoon. Ako lang stress out sa inyo kay usahay man God kaniadto ang atong gimaster sa pagpangalagad ang kalisod. Unsa may gimaster kanyo? Anak gina Brad, pag mga lagad ka Brad, lisod kay kinabuhi Brad. Basta kay mga lagad kas Ginoo. Mao man ay gimaster nato, wa man mo gikapoy ana. Ako gikapoy nako. Mo nga nianhin ako sa other side of the word. Kay naka-experience naman ta kalisod. Kinsa diri ang wala naka-experience og kalisod? O wala iniasag kamo to? Wala. Tanan ta nag-experience siya. Wa pa gikapoy diha. Gikapoy na tang tanan. Here comes the secret. If they obey and serve the Lord. Serve the Lord. Serve the Lord with all our hearts. Then
God will reward us. Days of prosperity as we serve the Lord is there. Yes, na ay mga trials. When you serve, na ay mga trials, pero God will make a way and God will reward you even though na ay mga trials nga mabot sa imo. Do you think wala mga trials sa pastor nga nagawentro? Naa. Pero ang trials, pwede mo na siya ipadaplin eh. Dihara ka ha. Sulbaro na in the name of Jesus. Life must go on. Amen? Serve the Lord. Dili siya pwede magpapundo sa imo nga mag-serve kay Lord. Kay na trials. The more ka nga mag-serve kay Lord. Can I hear an amen to that? Another verse, Exodus 23, 25 to 27. Atong dunganan, ready? Want to read. So you shall serve the Lord your God, and He will bless you. Your bread and your water, I will take sickness away the midst of you. Pagpakan na to si Lord. These are the words I declare today in Jesus' name as you decide to serve the Lord. So unsay sekreto daw, aron nga panalanginan ka, dunay bread, dunay water, tanggalon niya mga kasakitan o mga unsa nga nagasamok sa atong taliwala. Ang sekreto, so you shall serve the Lord your God. Amen? This is the word of God again. Og mao na atong consumption, mao na atong pagkaon igsuon. Kabamon say kalaban ani, duda, doubt, unbelief. Mao ni ang atong kalaban. Mao nang gina-fight nato ang unbelief. No, this is the word of God. I will serve the Lord. I remember my sister. Karon, praise God, by the grace of God, grabe na iyang pag-serve kay Lord. Tudo na. Tanan sa palibot niya, murag natingala, nakuratan. Mismo ang iyang loved ones nga very close sa iya, giingnan siya, ayaw po pa sobra, oy, basig mas lapas na kaslangit. And siya, no, this is my moment. Now I understand how to serve the Lord. Tudo na ang pag-serve kay Lord. And just the other day, nag-communicate sa ako yun siya, Manoy, grabe din gihimo ni Lord. Ang mga imposible ka nito, na-enjoy na ako karon, sabi ko eh. Nag-serve ka kay Lord eh. Naku, ayaw ko overwhelm, daghan pa sa unahan. Daghan pa kay sa unahan. Excited kayo siya. This verse, nahitabo. O gusto ni Lord, mahitabo ni sa imo. Amen. Deklarasyon ni siyang pulong, He will bless your bread and your water. Meaning, wala ka magutman. Dili ka magutman. Mo tingon nga ni pastora, tinuod yun. Natay ginakabalakan, pero ang tinuod, ang atong gikabalakan, nasulbad ra. Pila sa inyo nabalaka pag minyo, na kami may pagkaon, mabuhi ka na akong asawa. Di ba? Natay mga anak kabalaka pag minyo. Pag magmuros niya akong asawa, mabuhi ka na yung mga anak. Karon pila yung anak? Duha na, hapit na magtulo. Magupat na gani inyong anak. Gipasagdan ba mo ni Lord? Wala. Mabuhi ka na kuning asawa? Oh, kaniad to, pagpakasal, grabe ka anang body. Karon, grabe na ka. Ang inyong gikabalakan, wag hinungdan. Oh. Kung tapad di mo yung asawa, may siya, di man imong lawas niya pag minyo na ako ba? Grabe mang panalangin karon. Kasi ang atong gipangabalakan, si Lord ang nag-take care. Amen? And everything is a gift from the Lord. Especially kung dunay added nga child sa balay. Grabe nga panalangin na in the name of Jesus na nga panalangin. Amen. Kaya mga managtiayon nga nag-ampo, ang uban wala pa nag-ampo, pero naana gihatag gihapon ni Lord advance. Kay mo ramang gihapon, ihatag ko na ni karon kay sunod tuig mag-ampo man gihapon mo, advance si Lord pa naghatag. Kay nga naman, He will take care of us. So sa imong buhaton, ingnay mong katapad, serve the Lord your God. Ingnay mong katapad. Amen. Power kay. Verse 26. Padayon na to. Ready? Want to read? No one shall suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your
Receive that in Jesus' name. Clap your hands. Lord, I receive. I receive. Word ni Lord. No one will suffer. No one will suffer. I decree and I declare. Amen. Verse 27. Ready? Want to read? I will send my fear before you. I will cause confusion among all the people to whom you come, and will make all your enemies turn their backs to you. Tingnan mong katapad, favor. See? When you serve the Lord, there is favor. Mga imposible, pwedeng buhaton ni Lord. Ay, ingon niya, ako mismo ang magbuhat. Kaya kaning power of releasing forgiveness, very powerful. Naka-experience siya kag rejection, naka-experience siya ka nga gitaboy ka, wala nakagipansin, gipasagdan ka, feeling mo abandon ka, but when you look up to God and say, Lord, ikaw lang ang akong paglaom, and I will forgive those people, there is power when you release. O sani nga grabe nga ministeryo nato sa Encounter. This week namin privilege ni Pastora dito mi sa Davao City. Nag-assist mi dito sa atong network pastor sa ilang Encounter God Retreat. O sani nga gi-assist nato sa lesson about forgiveness because grabe ang suffering sa katawhan about rejection. Gikan pa sa tiyan sa mama, gi-reject na. Pag-eskwela, gi-reject na. Hangtod ni dako, naminyo na, gi-reject gihapon. So on and so forth. But you know what? The Lord will never reject us. Grabe ang wounds, grabe ang pain. Gusto kang mubalos. Giingnan ako sila, gusto bagin mo mubalos sa mga taong nakapasakit kaninyo? Kanang tinuod ba? O pastor, gusto kong mubalos. Basla nato karong adlaw ang atong mga tao nga nagpasakit sa ato. Unsa pa magi pastor? Pasayloa sila. Kay pinagi sa pagpasaylo nimo kanila, nakabalos na gyud ka. Nga naman, when you release forgiveness, ingon si Lord, vengeance is mine. Amen? Kaya kung remember kag tao nga nakapasit kanimo karon, grabe. Every time madungog nimo yang pangalan, na something nga mulihok sa imong kasing-kasing nga di mao, forgive. Forgive. And the moment na forgive nimo siya, maghanda na ng tawhana. Si Lord na ibahala niya. Mo na gingon ni Lord. Amen? So inay mong katapad, wala na kay kalaban karon ha. Wala na ha, wala na. Wala na, kay nga naman, gipasaylo na. Kanang imong katapad, murag naglingiw-lingiw lang oh. Pastor, murag, sige na pastor ako ng pasayloon in the name of Jesus. That's the best way. Mugawas lagi mo karon nga, tinggaan na. Kita mo niya, oh, Brad, okay ra Brad. Okay na ko kaayo. Why? You release. Si Lord ang bahala sa atong mga kaaway. Amen. Another verse, 2 Chronicles 15, verse 14 and 15. Unsa man ang reaction, reward nga atong enjoy as we serve the Lord. Atong basahon, ready, want to go. Then they took an oath before the Lord with a loud voice, with shouting and trumpets and ram's horns. Verse 15. And all Judah rejoiced at the oath, for they had sworn with all their heart and sought him with all their soul, and he was found by them, and the Lord gave them rest all around. Amen? So what are the rewards? The reward is you will live a joyful life. Always shout joyfully. Sing praises to God. Hallelujah. Muna ang tao di ay nga nag-serve kay Lord, ingna imong katapad, malipayon. Ingna siya. Reward na ni Lord. Wala nagabagolbol, wala nagreklamo, malipayon siya. Malipayon nga nagapamuhat, malipayon nga nagakonek, malipayon sa tanang higayon. Bisan pang mga tao makasampan siya, ma-misinterpret siya, doon na siya kind of response na malipayon gihapon. Bisan gidaog-daog na gibay-biyay na, moingon siya, amahan, pasaylua sila kay wa sila nakasayo silang gibuhat. Mura nag si Jesus. Tama, tinuod. We are follower of Jesus Christ. Na yung mga tao nga ma-misinterpreta nila, na yung mga tao nga magbuhat silang mga istorya against us,
Anin makaabot sa ato, ayaw kakurat. Amahan, pasaylua sila. Wa sila gyud nakasayod sa ilang gibuhat. Ang ilang gichismis, malipayon nga nag-alagad nimo. Apan sila, Lord, pasaylua sila. Lahi ang imong response. And these are but the grace of God for us. Kisay ganahan na nga kinabuhi. Malipayon siya. Reward na ni Lord sa ato. We are connected kay Lord as we serve Him. We are always in connection with Him. Actually, these are the triggering blessing. No? Gina-trigger na to ang blessing of God by serving Him with all our heart. Kamo man ang word na trigger? Ginapukaw na to. Ginapukaw na to ang blessing sa Ginoo pag mag-serve ta sa iya. Sa panahon nga nag-relax ta, walay na trigger nga blessing. Pero sila nag-serve ta, grabe, naukay ang langit. Kanang anghel nga naka-assign sa imo, grabe na ang iyang observation. Mo report na sa iyang master, our God, Jesus Christ, kanang anghel nga naka-assign sa inyo. Di ba natay mga guardian angel? Nagatuo ba mo niya na? Natay guardian angels. Kay mauna ang ginatawag na mga ministering angels. Na naka-assign sa imo. That's why when you decide to serve the Lord, that angel, matrigger, mo report. Master, ang akong amo ka sa angel eh. Kasi guardian ka niya eh. Mo report. Tuwa na, nag-devotional, nag-seal group, nag-conquest na, matrigger ang blessing ni Lord. That's how I look at it in the spiritual zone, I tell you. Because this is how the Lord moves. He moves in blessing us whenever we responded in serving Him. Kawa mo na yung mga angel na ito nga way trabaho. Kaya ngayang gibantayan, nagsigatulog. So ang angel, tulog po. Tulog man yung gibantayan. Gusto ka mabisi mong angel? Busy lakaw. Sundon ka niya. Adtuon ka niya asa ka mo adto. Sundan ka niya. And then He will always ask blessing from the Father. He will always ask blessing for the Father. The protection of the Lord is upon you. Open your eyes of understanding. I believe these are the revelation of the Lord for us. Hallelujah. Pakpakan na to si Lord ni Ana. Exciting na life, igsoon. Exciting na life. Hallelujah. 2 Chronicles chapter 15 verse 7. Din sa New King James Version, gikuha po nako sa New Living Translation. New King James Version said, "But you be strong and do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded." Hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. There is always a reward. Word ni Lord. We are not after the reward, but we will enjoy the reward because we are serving a God of reward. Ang uban, mag-wrong motive, manggod, mag-serve kay Lord para ko na ko'y reward. Igsoon, bisag wa pa ka nag-serve kay Lord, na siya reward. But more so, when you serve the Lord, yan naman, ma-open ang imong eyes. Malahi ang imong language. Kaniadto manggod, samtang wala pa ta nag-serve kay Lord, na may mga reward, na natin mga accomplishment, pero dili nato mahatag tanan glory kay Lord. Nga naman, ako ba ni? Ning kamot ko ani. But the moment you serve the Lord, everything na maabot sa imo, yung ka Lord, imo ni. Ikaw ni Lord. Lahi ang imong response. Nga naman, na-open na ang imong eyes of understanding. Din sa New Living Translation siya, "But as for you, be strong and courageous, for your work will be rewarded." For your work will be rewarded. Amen? Serve the Lord yun. For your work will be rewarded. I cannot help but mag-reflect ko sa atong mga leader above us. Pastor Cesar Castellanos, grabing trabaho all over the globe. Look at how the Lord rewarded him. Almost 1 million disciple under his care. Almost 1 million na. In Bogota, Colombia. Can you imagine that? Paano siya gi-reward ni Lord? Din sa Pilipinas, Bishop Oriel Baliano. Because they serve the Lord well. Sila ning mga tao nga unpredictable na. Kung sundan nimo ang iyang post sa FB, Bishop Oriel, karon na siya sa Pagadian. Pagadian,
Pagkagabi, tuan sa Manila. Sunod buntag, tuan na sa Amerika. Sunod adlaw, tuan na sa Hong Kong. Grabe man nga, unpredictable naman yung ilang mga kinabuhi. Why? They serve the Lord. Look at how God rewards them. Di na ako masaysay sa inyo kay basig makuratan ta. Pero ingana si Lord pag nag-reward sa ato. Gusto ba ka nang alive? So inay mong katapad, serve the Lord. Hallelujah. Isaiah 48 verse 17. Ready, 1, 2, read. Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God, who teaches you to prophet, who leads you by the way you should go. The Holy One of Israel, I am the Lord your God, who teaches you to prophet. Tudloan kas Ginoo nga mo ganansya. Mulambo ang imong kinabuhi. Muna ayaw paglingiw-lingiw pag ginatudloan kas Ginoo. Kay ma-miss nimo. Amen? In other translation, NIV, ingon siya dinhi, this is what the Lord says, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go. Therefore, listen to God's instruction because whenever God instructed you, that is for the best of you. Say amen. Ayaw i-miss ang pagpanudlo ni Lord. Kaya usay man God, ang Bible, mura na lang siya og kanang option nato. Mas nindot tong gitudlo ni Kwan, nindot tong mapamaagi. No, the Bible itself, the Word of God itself. Because that Word of God is God Himself who teaches us. And I pray this morning na magkaroon ng revelation sa inyo. That's why one of my appreciation kayo sa atong mentor, Pastor Nonon, Pastor Atini, they always go back to the Word. Ingon sila, kung wala kay Word, wala kay nasugdan. Do not move your life without the Word of God. Wala kay masugdan, wala kay matapos. And that is really true. And the moment you have the Word, hold on to the Word. Because that word will come to reality. Why? Because that is not an ordinary word. It is the Word of God. That's why nahimo na tong blessing sa ato din eh. Nadaba kay word, nadaba kay word, nadaba kay word. Unsa may word ni Lord sa imo? Look for the word. Wala pa pastor eh. Sige, journey usa. Look for a word. And then whenever you have the word, let's journey together according to the word. Can I hear an amen? Sa tanan yung gusto na magminyo, pangayog word. Pag wala pa'y word, cute-cute ra na imong nakita niya. Ang kagwapo ra na, o ang kagwapa. Pangayog word. Mangita kag word sa Bible nga nagid iyang pangalan dito. Grabe na ba? Ihatag na ni Lord sa imo. Oh. And the moment you have that, hold on. Pastor, na kay word, pero wala man ko niya gitagad. Hold on to that word. Because through that word, He will tagad you. Oh, grabe. Pinagi sa pulong, gitagad ka. Kinsa may tao mo resist sa word. Therefore, everything mag-start sa word. Mag-business ka, pangayog word. Magtrabaho ka, pangayog word. Mag-journey ka sa investment whatsoever, pangayog word, confirmation. Ang naga-journey mi karon kitang tanan according to the word. Ako lang i-reserve ang akong testimony sunod. Gusto na ko mag-testimony sa sunod na lang. Okay, hapit na katong time. Hallelujah. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Grabe, no? Familiar kay nga verse, no? Can we declare together? Kusga, kay imo ni nga word. Ready, 1 to go. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers,
as it is this day. Can I hear an amen? Hingnay mong katapad, remember. See? Kay nga nung gisulti nato na, kay kanang imong katapad usahay makalimot. Feeling niya, ako ni. Uy, nakalimot. Remember, it is the Lord. This is our constant way of dealing nga maayos ang atong heart. Tanawa unsa iyang purpose? For it is He who gives you power. Say the word power. Unsa man nga power? To get wealth. Lingiyan imong katapad, welcome, millionaire. Wealth eh. Pag wealth gani, dili lang na usa ka libo. Ang nakanindot din ni mao ni. Testimony kagay na ni Sanse. When you marry the money to the ministry. Your money is married to the ministry. Kana ang tinuod na wealth. Ngano man ang iyang result everlasting. Everlasting ang iyang results. And the more ka nga naga-invest sa kingdom ni Lord, the more ka na fall in love kay Lord. Remember, it is the Lord who gives. And then, gusto niya i-establish ang covenant kasi nagsaad siya sa atong mga ninuno, mga amahan. Nagsaad ang Lord. So by doing so, by remembering Him, then He will establish us to the original design na gihatag ni Lord sa ato. Hallelujah. Second to the last verse, 2 Timothy chapter 2 verse 16. Grabe nga comfort ni Lord sa word niya kay Apostle Paul gadto kay Timothy. Atong dunganan sa pagbasa, really want to read. The hard-working farmer must be first to partake of the crops. See? Ingnan imong katapad, you will enjoy the harvests. That's why the moment the Lord is blessing us, enjoy it in His context. Pag may ako in His context, in His way, in His parameter, in His principle, you will surely enjoy. Because the Word of God says, the hard worker farmer must first to partake of the crops. Siya una nga mag-enjoy. Kaya ang goal ni Lord sa ato, the more ta mag-enjoy sa mga blessing na iyang gina-pour out sa ato. The last verse, very familiar verse, but this morning I declare nga magkaroon ng revelation once again sa imo so that you will serve the Lord with all your heart. 1 Corinthians 15:58. Hallelujah. Shall we all stand as we read this verse? Manindog ta. Ready? Mag-read ta ning verse together. I want everybody to please read aloud. Kay imo ning commitment, imo ning i-receive. This morning, ang title nato, Serving the Lord with Our Heart. This will be our commitment. Through this verse, God is telling us, ready, 1, 2, read. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Pagpakan nato si Lord. Hallelujah. Hallelujah. You know what? Niya ka karon din for a reason. Bisag first time ka, bisita ka kung tawago namo. Pero in the Lord, you are no longer a visitor. Because dugay na kang gitawag ni Lord. Dugay na siya nagpahimangno nimo. Anak ka ni Lord, anak ka niya in the first place. Pero gusto niya nga mabalik ka siyang sabakan. The story of a prodigal son is like your story. Kaya don't feel condemned sa imong mga nanungog karon, but instead, pasalamati si Lord. Because naman day greater pa nga plan. Abi na ko, nagtuyok na nga akong kinabuhi sa akong kalibutan, sa akong trabaho, sa akong pamilya, diha na lang. No. Gusto ni Lord mag-expand ka. Kaya na siya ipakita nga mas greater pa sa imo karon. O kining tanan is all about the decision to serve the Lord with all your heart.
And if you are that person this morning na maging ka, Lord, ako na Ginoo nga imong gipagistoryahan karon. Ako na Lord kana nga verse. Ako na Lord 1 Corinthians 15:58. Ako na Lord, I will be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Kanang word na always abounding. Dili siya perfect na kay mga sipyat ginagmay, pero gabalik ka, Lord, forgive me, Lord. Gusto ko maging consistent, Lord. If you are that person nga mag-pray niya na this morning, why not come to the altar? Mag-pray ko sa imo. Serving the Lord with all your heart. Ay paghulat nga ng uban pa mo anhi usa ka moadto. The moment nag-convict ang Holy Spirit sa imo, come in this altar. Specifically gusto na ako ma-invite ang mga VIPs nato. Kato mga first timer, kauban na nga imong paganhi karon para mag-commit ka sa imong life kay Lord. Ayaw kahadlok mag-commit kay Lord. Ayaw. Where in fact, I challenge you to do it. Why not bow down your heads, close your eyes, and sugod sa pagsandurot sa Ginoo. About this, Lord, gusto ko mag-serve sa imo, Lord. Where in fact, nag-serve na ko sa imo, but this time, gusto na ko, Lord, I will be serving you with all my heart. With all my heart, Lord, surrendering everything to you. Lord, ni ako sa imong altar, imong presence this morning, para i-surrender na ako ang life diya sa imo. Once again, Father, Lord, so that recipient ko kanunay, na ako'y open eyes to see, Lord, sa mga rewards ni mo, ma-appreciate na ako, makita na ako, na joyful nga life na ako, nga i-celebrate every day sa akong kinabuhi. Lord, no matter unsa ka nang ginawent through na ako, Lord, I will have the moment of celebration. Come on, open your mouth. Open your mouth. Come on. It is between you and the Lord. Open your mouth, declare. As you bow down your head, close your eyes, open your mouth and begin to declare, Lord, gusto ni Lord makita, saksi karon na buntag, nga ikaw ni anhi sa altar, nitindog ka diha sa imong gilingkuran. Kay gusto nimo masinati karon na buntag, ang power that comes from God, so that you will have the heart and life to serve Him with all your heart. And the moment mag-serve ka kay Lord, a lot of people are waiting out there. Ato silang madala balik sa tabakan ni Lord, kay that's the way to serve the Lord. To serve the purpose of God, to serve the vision of God, and that is to win the lost and to make them the disciple of Jesus. Sama nimo nga niya ka karon na win ka sa presence ni Lord. Gusto ka mag-journey sa discipleship, and a lot of people still are waiting dito sa gawas. Ma-invite nimo sila nga makigbalik sa Ginoo, ma-win back ilang heart, magpa-disciple sa Ginoo, and then invite more. That's the way to serve the Lord. Say this prayer. Dear Jesus, I am giving you my heart. I am giving you my soul. I am giving you my body to serve you with all my heart. Thank you for your word. Thank you for your reminder. Thank you for your promise. And now, O Lord, I will make a covenant. I will make a promise. By your grace, I will serve you for the rest of my life. I made a commitment, Lord, to give everything, even my best, as I serve you. And I am here, Lord God, opening my heart to receive the reward, to receive the leading, to receive the direction as I honor the Holy Spirit. I thank you and I praise you. In the name of Jesus. Pasalamati si Lord. Come on. Pasalamati si Lord. Pasalamati si Lord. Hallelujah. Come on, clap your hands. All you people, shout unto God, all the earth. In the name of Jesus, Father, silyuhi kini nga commitment. Lord, kini nga altar, ang mong presence, Lord, is a witness. It is all but by your grace, Lord, that we can do this right now. Father, we made a covenant right now. A covenant, Lord, na pagkasiliwan mo sa imong precious blood. Na himo kaming mahikaplagan. Nga nag-serve kanimo until sa imong pagbalik, Ginoo. Kay mao ni ang pinaka-the best nga life karon nga among natagamtaman sa among kinabuhi. All for the glory of your name. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Hallelujah. Come on. Balik mo sa inyong malingkuranan. Continue celebrate. No, samtang mabalik sa itong malingkuranan, mag-prepare ta sa itong Holy Communion. What a privilege for us today, igsoon.
Padayon ta nga mag-worship kay Lord.